Hey guys, so gawin natin ang weekly horoscope naman para sa may mga Sun, Moon, at Rising na Leo. This is for May 18 to 24. So kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Uh, and also for private readings and spell works, message mo ko. Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face reading. So again, this is a progressive reading, meaning mararanasan mo pa, magkakaroon ng effect sa'yo in additional 1 to 4 more weeks. So medyo matagal-tagal siya. So ano ba yung ina-expect natin? Leo. So, meron una tayo dito is number 42, chop wood. So, yung complete kasi na proverbs nito is chop wood, get water. Ibig sabihin nun, sa Chinese proverbs na ituloy mo yung ginagawa mo. Pero this time, the universe needs you to review yung mga bagay na ginagawa mo. Kailangan niyang mag-alat ka ng oras para mag-reflect. Kasi although, minsan kasi yun yung nagiging problem natin. Minsan kapag since ang dami ng magandang nangyayari, nasisilaw na tayo doon sa mga bagay na yon na nawawala na sa puso natin na, ay baka mamaya meron pala tayong mga naapakan, meron tayong nasasagasaan, or meron din tayong naiiwan along the way na kailangan nating bitbit pa din. So this is a call from the universe advising you that you need to give yourself the chance, you need to give yourself the time para andoon na to protect what needs to be protected or to change what needs to be changed. Okay? Now, of course, may self-reflection tayo mangyayari. So, we have your number 11 by the book. So, ito na yung moment na checklist tayo ngayon. Andito yung point na kumbaga, besides sa self-reflection kasi, importante din na manghingi tayo ng feedback, manghingi din tayo ng advice doon sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. Yung mga tao na may napatunayan na rin, hindi yung mga mema lang. Kasi madami yan di ba? So, alam natin yan. May mga kilala tayo na mga mema lang ang kanilang mga pinagsasasabi. So, this is a time that the universe needs you na maging open sa mga ibang tao to receive the proper criticism para ma-improve natin or ma-correct natin bago pa maging malala yung mga bagay-bagay. Because the card is saying na sometimes too much light can blind us. So kapag sumobra ang liwanag, andoon na pwede tayong mawalan ng paningin kung ano ba talaga yung dapat nating fina-focus din. No, next nating card para sa'yo, it's number 50. No place like home. Ganun din, no? Advice din kung, kasi minsan may mga nagtatanong paano ba maging grounded, paano ba maging stable with the universe. So, andito na pinapaalala ng card that one way to be grounded is literally reconnect with your family. Ngayon, so ano lang paalala lang pag sinabi nating family, hindi lang naman ito yung mga kadugo natin or yung mga literal na kamag-anak. Na natin meron tayong mga tao na tinuturing nating kapamilya. Tinuturing natin silang parte ng buhay natin kahit na wala kayong connection sa dugo. Pero konektado kayo sa puso. Sila din, ito yung moment na kailangan mo din bigyan ng chance na magkaroon kayo ng moment na kasama din sila. Now, this card is also advising din na bigyan nyo din ng moment din. Yung tinatawag natin na yung family mo with yourself. Meron kasi tayong tinatawag na intrapersonal relationship. So, ito yung moment na the card is also advising na reconnect with your inner self. Reconnect with that part of you na importante. Kasi madami sa atin na masyado tayong open towards others na nalilimutan naman natin maging open towards ourselves. So, build that home inside of you. Build that connection with yourself.
be that, kumbaga andon na, hayaan mo na magkaroon ka ng malalim na pagkakakilanlan lalo sa sarili mo. Kasi no one can really know you the best except yourself. Now, next natin dito is higher power. So, andyan na medyo may mga power struggles na mangyayari. Power, power, ano ba tawag? Basta matetest yung capacity mo ni universe. Kasi andito yung point na, kaya siya tititest, yung mga ginawa mo, mga panindigan mo. Kumbaga, it's a part of the cleansing process. Kung nakita na kayo paano magtubog ng ginto, andoon na para malinis siya, pinapadaan siya sa matinding apoy, yung talagang sinusunog siya hanggang mag-liquid na yung gold. Kasi ang purpose nun, para yung mga impurities matanggal, yung mga hindi precious masunog. Yun din, we could call it, at ang tawag ko sa kanya is baptism of fire. So, yun yung balak din sa'yo ng universe. Kaya nga, as early as now pinagre-reflect ka na. Para, kumbaga, yung mga nakikita mo na big things na kailangan matanggal, ma-change, magagawan mo ng paraan, para pagdating ng baptism of fire mo, hindi naman ganun katindi, di ba? Parang, ano lang siya, pasok sa banga lang siya. So, andito na sinasabi ng card na, be prepared lang for that thorough cleansing. Now, next card mo is number 41, soulmate. Ito medyo tayo list tayo ng reading. Sa mga hoping for a relationship, medyo kalma muna tayo ha. Kasi nga may baptism of fire. So, andoon na ine-elevate ka ni universe to be pure as gold, di ba? Andoon na chine-change ka niya na maging someone who is better than yesterday. So, medyo hindi mo na ganon sinusuportahan ng universe you having a relationship for now. Kasi nga din, babalik tayo, i-build mo yung relationship mo sa sarili mo muna, di ba? Ngayon, next card natin dito is to be fair, number 38. Okay, so literal, this is a time for you to allow yourself to be the center of attraction. Well, sanay ka naman doon, di ba? Being a Leo. But kidding aside, doon na this card is also advising na kailangan mo din magkaroon ng moment na magiging fair ka naman sa sarili mo. I mean, when you extend your help towards people, when you give love to other people, hindi masama na priority mo din sa sarili mo. Kasi, yun at the end of the day, kailangan, ikaw pa rin ang bida sa sarili mong kwento. Ikaw pa din yung nananaig sa sarili mong mga kwento. Kumbaga, sa bandang huli, ikaw dapat yung sentro ng mga bagay-bagay pa din. Because, eto na siya, number 16, all that glitters. Kasi tawag dito, hindi naman lahat ng mga tao, di ba? Let's face it. Madami, kaya nga may baptism of fire ka. Kasi may tinatawag tayong pyrite, yung tinatawag na fool's gold. Mukha siya ginto, pero hindi siya ginto. So, yun yung mga tao na sa paligid mo na kailangan natin i-snap off mula sa life mo. And also, this is yung yung mga bagay na pinanghahawakan mo na hindi naman na dapat panghawakan pa. So, there's a lot of letting go then. Now, sino ba yung mga deities mo? So, we have your Venus, number 4, beauty, value, and a wish to love, and Sun, 1, center, self, and a wish to shine. Sabi nila, masama daw ang maging selfish. Actually, hindi. Meron ako tinatawag na the good selfish. Ito yung, para siyang, actually, it's also about self-love. Kasi, kung andoon na masyado ibibigay sa sarili natin, masyado tayo nakafocus sa iba, yun yung tanong na, paano naman ako? Kumaga, asan yung pahinga mo doon? Asaan doon yung ikaw naman yung receiving? Kasi hindi pwedeng all the time palabas lahat. We should also receive. We should also learn to give back to ourselves. Kasi, sabi ko nga doon sa friend ko lang kanina,
walang ibang makakapagmahal sa atin ng perfect, kundi tayo din. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, subscribe, like, and share. For private readings and spell works, message mo lang ako. And for every Friday hanggang Sunday, you can have your face-to-face readings with me sa Oh My Gulay sa Session Room. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Goodbye for now.